Huwag po kayo magpapauto sa issue na yan. That is a distraction. Yung mga nagsasabi niyan, alam na alam po nila na hindi naman nila mababago ang konstitusyon. Eh hindi nga pumasa People's Initiative eh. Hindi nga pumasa ang federalism. Palagay niyo, kaya nilang buksan yung ating konstitusyon? Papalitan lamang ang isang maliit na bagay? Aba, ang gusto nilang gawin dyan, siguro, ako naman po ay nagsespekula lang, ang gusto nilang gawin dyan, buksan ang utak ng taong bayan sa pagbabago ng konstitusyon. O, kasi kapag binuksan na yung topic na yan, whether con-con or con-as, kapag bukas na yan, magkaka-insertions na. Eh, yung budget nga nalalagyan ng insertion, yan pa kayang con-as tsaka con-con. Tapos pagdating dyan, baka baguhin na yung konstitusyon sa mga maling paraan. Dito naman po sa pangyayari sa Indonesia na halos sumasalamin sa mga pangyayari din sa ating bansa. Ang inireklamo nila, masyado nang marami yung benepisyo binibigay doon sa mga government officials pa na maganda naman talaga yung sahuran nila. Kumpara doon sa mga ordinaryong mga manggagawa, ganun din, nagre-reklamo din sila na mataas na presyo ng bilihin, unemployment, kahirapan, na naging mitsa po ng gulo po doon sa Indonesia. Ano naman po ang masasabi niyo po ukol dito? Masyado lang bang mahaba ang pasensya ng mga Pilipino at hindi pa tayo humahantong sa ganun? Well, meron tayong history, EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3 at iba-iba pang mga malalaking pagkilos ng taong bayan. Pero sa Indonesia, mga ilang ilang linggo lang after nung talagang nangyari, yung gusto nga na bigyan ng dagdag na benepisyo, nag-aklas agad yung taong bayan at ito, pinaka-worst pa nga, pinuntahan yung bahay ng mga opisyal, pinagsisira yung mga re-arian nila, mga mamahaling sasakyan po nila, attorney. Napakahirap po na issue, no? Because abogado po ako. I'm an officer of the court. I cannot advocate violence or unrest. At kahit nagigil na ako, ayoko mawalan ng pag-asa. Uh, Taking the law into our own hands, kung gagawin rin lang natin yan. Kung, wag akong pakukulong mga kaibigan ha. Kung gagawin rin lang yan, then it should be about the revolutionary government na that our former president was talking about, no? Para sa akin, drastic measures, no, for drastic times. Eh bakit pa tayo mag-aaklas ukol lamang sa sweldo ng congressman? Eh kung mag-aaklas lang tayo, baguhin na natin yung sistema. And again, I am not advocating. Yun lang ang akin, no? Yun lang ang akin. Pero hanggat maaari nating habaan ng pasensya natin on that small, well, relatively small issues compared to the Constitution or changing the government, no? Eh, habaan po natin ang pasensya natin. Opo. And nakikita niyo po ba na may mga panukala din na dapat wag mo nang pondohan yung mga flood control projects for 2026 hanggang hindi pa nasisettle itong sa 2025 or sa mga previous pa, marami pang dapat i-audit po dito. Attorney, ano sa tingin niyo po yung dapat gawin ng gobyerno in terms po sa pagre-release ng pera, kaugnay po, hindi lang itong flood control project, pati pa sa ibang mga proyekto po, Attorney, para ma-safekeep po yung pera ng taong bayan? Mali po yun para sa akin dahil hindi po porke ninanakaw ang budget ay hindi mo na lalagyan. Kasi kahit hindi mo yan budgetan, hindi nanakawin nila sa ibang binadgetan mo. Kasi what's wrong is not the flood control project fund per se. What's wrong is how we compute our budget, or how we pass our annual law, no? Yun yung mali. Hindi yung flood control fund, no? So, with regard to the flood, it's an emergency. So maybe the thing to do is to grant emergency powers to the president. Again, this is just an idea, no? It's open to criticism. Pero kung kailangan natin magtiwala sa leader natin. No, so it's of crisis proportions. Mag-emergency power tayo sa presidente, paggawa niya na in 1 year lahat ng nagkokos ng mga baha para at least one problem solved, no? Pero on the part of budgeting,
zeroing a budget or depriving an item of budget solves nothing. No, it solves nothing. Ayusin po natin yung pagpapasa at saka tanggalin yung mga small committee. Mali po yun. Mali talaga yung mga small committee. Dapat naririnig ng buong taong bayan yung pinaglalalagay nyo dyan. And finally, sinistress ko po, i-liquidate. I-liquidate. Ito po, kung maaari pong magsalita pa, nakalagay dito sa konstitusyon, the president shall submit to the Congress within 30 days, blah, 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 the basis of the GAA, a budget of expenditures and sources of financing, including receipts from existing and proposed revenue measures. Nakalagay eh. Nakalagay po sa konstitusyon na kailangan may basis yung GAA. May budget ng expenditures tsaka sources of financing. Bumalik po tayo doon. Bumalik tayo doon at huwag ipasa kung walang source. Tapos, kailangan pakita yung last year, ano bang ginastos natin dyan? I-liquidate nyo. O pag na-liquidate, kung ano yung lahat ng inalaw, edi ulitin natin yung inalaw. Pero yung disallowed, wag na natin ulitin. Ganun lang po. Opo. Huling topic na lang po, attorney, mula sa akin bago kay partner MJ. May nagpanukala po gawing 35 anyos ang edad ng maaring tumakbo sa pagka-presidente. Baka maano po yung kape niyo. Ano po? Munti ka na. Muntik tumbog sa ilong ko yung kape, oh. Ano po masasabi niyo dito? Sa pamamagitan yata ng CONCON, ang panukala po nila, CONAS pala, ukol nga po dito. Ano pong masasabi niyo po dito? Ay, hindi pala. CONCON para ibaba ang minimum age requirement para sa pagka-presidente, vice-presidente, at senador. So, pwede nang tumakbo dito si partner MJ. Pwede. Ano pong masasabi niyo dito, attorney? Tumakbo sa panran. Oh. Pwede na rin ako. Kasi Pwede. 35 lang ako. Go ahead, Mr. President, sir. Hindi. 50 years old na ako para lang sa kaalaman ng marami. Ito po sana nakikinig ng maigi ang inyong mga viewers, no? Huwag po kayo magpapauto sa issue na yan. That is a distraction. Yung mga nagsasabi niyan, alam na alam po nila na hindi naman nila mababago ang konstitusyon. Hindi nga pumasa People's Initiative eh. Hindi nga pumasa ang federalism. Palagay niyo, kaya nilang buksan yung ating konstitusyon? Papalitan lamang ang isang maliit na bagay? Aba, ang gusto nilang gawin dyan, siguro, ako naman po ay nagsespekula lang, ang gusto nilang gawin dyan, buksan ang utak ng taong bayan sa pagbabago ng konstitusyon. O, kasi kapag binuksan na yung topic na yan, whether CONCON or CONAS, kapag bukas na yan, magkaka-insertions na. Yung budget nga nalalagyan ng insertion, yan pa kayang CONAS tsaka CONCON. Tapos pagdating dyan, baka baguhin na yung konstitusyon sa mga maling paraan. So, pang-uuto po yan. No? Sa akin na, opinion lang po to, opinion lang. They are getting a public feel, no? Para silang pumupulso. Kung pwede na bang baguhin kung ito lang yung issue, pwede na ba? Pwede na ba? Yun ang ginagawa nila. So, ang para sa akin po, why don't we just calmly and academically finally talk about constitutional change? Tapos intayin na natin yung presidenteng pagkakatiwalaan natin at dun sa panahon na yun natin baguhin. Wag na lang ngayon. Opo, sir, huli na lang. Nanonood po ang taong bayan, lalo na sa mga taga-Dahig, sa mga taga-ICC na inyo pong once ay binisita. Yun po ba ay pupunta doon sa confirmation of charges hearing ni FPRD by September? Ano po ang plano ng PDP laban, sir? Ako po ay sumusubok sa pamamagitan ng pag-apply ulit ng visa para lang po sa kaalaman ng marami. Yung visa po sa Hague, it's interesting lang sa mga gustong mag-tourism dyan. Hindi sila nagbibigay ng mga pangmahabaan na visa, yung mga 5 years, 1 year man lang. Pa isa-isang buwan kung minsan 2 buwan. So yung dati kong visa nag-expire na. So I'm trying. Sana umabot po. Pero kung hindi man, I'm really praying with our people, no? At nananawagan din po ako sa gobyerno at sa Pangulo. Dahil palagay ko po, naniniwala ako na hanggang ngayon, yung kanyang power at yung kanyang persuasion at persuasive position niya ay pwede pa rin niyang gamitin para mapauwi ang presidente, ang dating presidente. Ako sana
hoping against hope, nananawagan po ako sa administrasyon. Tapusin nyo na po yan. Kahit yan lang po, pauwiin nyo na po yung presidenteng nagmahal sa atin, nagsilbi po sa atin. Let us end the cycle, no? Alam ko, legally speaking, academically speaking, parang wala na silang magagawa. Pero hindi po ako naniniwala doon. I believe that our government can still do much. Parang si Senator Alan, nagpa-file man lang siya ng resolution that the Senate is asking for President Duterte to be released. Something like that. Sana gawin ng Pangulo.